pina-DNA test mo, Dad? Answer me. Sinong pina-DNA test mo, Dad? Yung friend kasi namin ni Doc Ray, nag-request ng DNA test. Di ba, Ray? Yeah. He wanted to be discreet. Kaya sa amin na lang siya humingi ng tulong. Dad mo kasi may access sa DNA testing, so siya na lang ang nag-request. Anyway, he wanted it to be private, so... Pwede ba, anak? Can you not mention this to anyone? Of course. Hindi naman ako chismosa eh. I just thought that DNA test had something to do with you. Anyway, since nandito ka na din, pwede ba tayo mag-usap? No. I'm still mad at you for cheating on my mom. Dumaan lang ako kasi I was hoping na baka na-miss mo ako. Hindi naman pala. Mukha namang naniwala si Zoe sa atin. Mukha. Buti I was here para sekundahan ka. Salamat, pare. Pare, nasa paligid lang ang dalawa mong anak. Anytime, pwede mo makasalubong si Annalyn o si Zoe. Kailangan mo mag-ingat. Doc, andito na po si Dr. Santos. Doc Meneses. Dr. Tanyag, pinatawag niyo daw po ako? Yeah, I wanted to see you. Bakit po? I just wanted to thank you for sa hindi mo pag-alis ng hospital. And I also wanted to thank you for being the doctor that you are. I'm proud to have you here as my resident. Salamat po, Doc. Thank you also. You may leave. Hi, Mom. Nagpunta ako sa hospital kanina. Nakita ko si Dad. I'm still mad at him. Let him be. Kapag kinausap ka ng daddy mo, baka ano pa sabihin niya na kasalanan ko kung bakit na tayo iniwan. And how are we on that? Do you have any idea kung sino yung babae niya? I already hired a private investigator. Very soon, malalaman natin kung sino yung babae ng daddy mo. Pagkatapos ng residency ni Annalyn, pwede ko siyang pag-aralin sa ibang bansa para for further studies or kung whatever she wants. Sa ibang bansa? Iniwan mo na nga ako noon eh. Tapos gusto mo, magkahiwalay kaming mag-ina? Hindi yun ang ibig ko sabihin, Lynette. Kasama ka ni Annalyn sa ibang bansa. Pwede tayong tatlo, magsama-sama doon. Teka, tayong tatlo? Magsasama-sama? RJ, hindi. Natuto na ako sa mga katangahan ko noon. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko yung pag-iwan ko sa'yo, Lynette. To leave someone as pure as you was unforgivable. Kaya nga nandito ako sa harap mo. Para bumawi. Para itama yung mga pagkakamali ko. Para punan yung mga pagkukulang ko. Mahal kita, Lynette. Ako ba? Mahal mo pa ba ako? Pag natapos na yung annulment case mo,
saka mo na lang ako tanungin ulit. Pero RJ, aminin ko sa'yo. Gusto ka palagi kitang nakakasama. Gusto ka palagi kitang nakikita. Salamat, Lynette. Naka-file na yung annulment namin ni Moira. And soon enough, legal na yung pag-iiwalay namin. And then, pwede na tayo maging pamilya. You, me, tsaka si Annalyn. Hello, ma'am. I know it's only been a few days, pero kailangan ko na ng update. Nakilala mo na ba yung babae ng asawa ko? May kasama siyang babae, ma'am, pero hindi ako sure kung ito ba yung sinasabi niyo. Maputi ba siya? Tisay ba? Yes, ma'am. Tisay. Pero gaya ng sabi ko, hindi nga ako sigurado. That's her. Send me her picture now. Gusto kong makita yung pagmumukha ng babaeng yan. And tell me where you are now. RJ, ayoko maging dahilan para makasira ako ng pamilya. Alam mo, dapat hindi na muna tayo magkita hanggang sa matapos yung annulment case mo. Lynette, matagal na kaming wala ni Moira bago tayo nagkita ulit. So wala kang sinira. Kaya hindi ka dapat maging guilty. Hindi, RJ. Hindi na tama to eh. Hindi tayo dapat nagkikita ng patago. Paano na lang kami makakita sa atin? Paano kami makahuli sa atin? I understand. Pero pangako, pagkatapos ng annulment, we will come out in the open. Gagawin ko ang matagal ko nang dapat ginawa. Ang panindigan ka at saka si Annalyn. RJ, bakit? Nabanggit mo kasi na nag-hire ng investigador si Moira. Medyo na paranoid lang ako. Mag-restroom lang ako sandali. Pabayaan mo na yan si Zoe. Huwag ka na makialam sa gulo ng pamilya niya para hindi ka na mapagdiskitahan. Naawa lang din po kasi talaga ako sa kanya eh. Pero po kami may problema po sa mga tatay po namin. Sa bagay, babaero yung tatay niya. Katulad nung tatay mo. Hindi naman po babaero si Dr. Tanyog. Kasi naghiwalay nga po muna sila ni Ma'am Moira eh. Huwag na lang natin pag-usapan yung ibang tao. Nanay mo na lang. Kanina kasi, may tawag ng tawag sa kanya. As in, ang kulit. Tinanong ko si Lynette, sabi niya si Josa. Pero nung tinawagan ko naman si Josa, wala naman silang lakad eh. Annalyn, kilala mo ba kung sinong manliligaw ng mama mo? Wala naman po siyang nababanggit sa amin. Pare, kanina mo pa kami pinipicturean, ha? May problema ba? Sir, di ko kayo pinipicturan. Huwag na tayo maglokohan. Siguro ikaw yung investigador na kinuha ng misis ko. Mrs.? Sinong Mrs., sir? Mali po yata kayo ng taong kinakausap, sir.
ma'am. Ano pong may tutulong namin sa inyo? Are you the manager here? Yes, ma'am. I need to see your CCTV footage. Sorry, ma'am. We cannot give you the access. Wala pa naman pong criminal investigation. And besides, you're not the police. Nakipagkita ang asawa ko dito sa babae niya. At ayaw mong ipakita sa akin yung footage nila? Ano bang klaseng restaurant ito? Tagpuan ng mga gold diggers at kabet? Huwag niyong hahayaan pumunta mag-isa dito yung mga asawa niyo, ha? Dahil I'm sure makikipagkita yun sa mga kabet nila. You're late. Sorry, ma'am. Asa na yung boss mo? May nasikaso lang po si boss, kaya ako yung napag-utusan niya. Sabihan mo yung boss mo ang laki-laki ng binabayad ko sa kanya. Dapat pinaprioritize sa yung kaso ko. Pasensya na, ma'am. Hindi ko na kayo naabutan kanina sa restaurant. Ayoko pagbigyan ng mga buwisit na tao doon. Hinihingi ko sa kanila yung CCTV footage. Kahit valid naman ang reason ko na nang bababae asawa ko. Actually, ma'am, di niya na kailangan ng CCTV footage. Meron ako litrato ng babae niya. Eh, asan na? Kanina pa ako naghihintay dito. Send it to me. Baka nagkakalimutan, ma'am. Ito yung pera mo. Now, send me those photos. Okay, ma'am. Sesend ko na yung mga pictures. Tignan mo yung ginawa mo sa sandals ko. Ang mahal-mahal nito eh. Sorry, pero ikaw yung bumangga sa akin eh. Visit ka pala. Hindi ka man lang ba magsasorry? Excuse me? I will not say sorry for something silly. Zoe, wag mong ilabas yung sungay mo today. Baka nakakalimutan mong suspended ka pa. At baka mas tumagal pa yung suspension mo if you keep on acting like an entitled brat. Sinong brat? Doktora Tanyag, Doktora Santos, stop it. Dr. Prado, kumuha ka nga ng 2 scalpel. Kumuha ka ng 2 scalpel so these two can perform an incision on each other. Can you please act like educated professionals? Para akong nanunuway ng 2 magkapatid who are fighting over a doll. Clean yourselves up, both of you. Excuse me. Sorry po, Doc. Dok, lagi na lang nagbabanggaan yung 2 nating first-year neuro residents. Paano ba natin sila mapag-ayos? And to think they're sisters. Sisters? Bakit, Dok? Are they members of the same sorority during med school? What I meant was, para silang magkapatid dahil they're both batchmates in residency. Di ba? Ganon yun? Yes, Doc. But between the two of them, I think mas problematic si Zoe. Doc, I have to be honest. Zoe is capable. But with all due respect, sir, she needs to be taught some humility. Sa tingin ko, feeling niya, pwede niyang gawin kay Annalyn yon dahil kayo ang may-ari ng Apex. That's true. Gusto ko rin matutunan niya yan. And at the same time, mag-ayos silang 2 ni Dr. Santos. Naalala ko rin dati yung kabatch ko. Lagi rin kami nagbabanggaan. Pero ngayon, Doc, ninang pa ako ng anak niya. So, what happened? Paano kayo nagkaayos? Time. Shared experiences. Sa dami ng pinagsamahan namin sa residency, we just eventually became friends. Dad, may I speak with you? It's about my suspension. What about it, Dr. Tanyag? May I speak with you alone?
No. Whatever you have to say it here in front of Dr. Enriquez. Fine. Gusto ko malaman kung kailan ako makakabalik dito sa Apex. I've learned my lesson. Talaga? You've learned your lesson? Ano tong nabalitaan ko na nakipagbangayan ka na naman kay Dr. Santos? I already apologized for that. Dad, please. I'll do whatever you like para lang ma-lift yung suspension ko. Please. Talaga? Anything? Anything. I'll do whatever you like. Please.